Okay po, next po tayo. Kasosyo from Bulacan. Interesting po yung tanong niyo tungkol sa law of attraction. Si Charlie, andiyan po ba si Charlie? Yes, Charlie. Ano yun, Charlie? Hello po. Ano yun, Hello, Charlie? Kaloy? Si Kaloy po ba yan? Opo, ako po. Okay. Sige, Kaloy, tanong ka na. Yung background mo, Kaloy. Kaloy, yung background mo talagang law of attraction yung datingan. Itim eh. Itim eh. Tulag na po kasi yung kasama ko dito eh. Ganun ba? O sige, Opo. anong lagay natin sa law of attraction na yan? So, nung pagpasok kasi dito, ang dami ko nang naiisip na business. And then, yung mga business na nakikita ko, malayo kasi yung vision ko eh. Parang kung sa top 1 na, kaya kong i-vision talaga yan, ganyan. Tapos sa law of attraction, nung kanina pa, parang puro yun yung topic eh. Kaya parang naintindihan ko na ganun talaga kaalaga ang law of attraction. Kailangan mo magkaroon ng pangarap para magawa mo yung pangarap mo. Kaya, ayun. Okay. Pero sa percentage, parang may mga, mas marami bang nagiging successful na negosyo pagka talagang may pangarap ka? Okay. Anong tanong mo talaga, kasosyo? Kung gaano yung chance para ma-reach mo yung pangarap mo kaysa sa mga, ang tawag dito? Walang pangarap. Parang ganun. Ang tingin ko, ito ang tanong mo, tingin ko, kasosyo Kaloy. Ang tanong mo ay, ano ang chances na maging successful ang isang tao kung meron siyang pangarap versus sa wala siyang pangarap? Tama ba? Okay, yun po. Okay, salamat kasosyong Chikoy. Kasosyong Kaloy, una, yung law of attraction na yan, it's a scam. Produkto yan eh. Product yan. Libro yan eh. Isa method na binibenta sa mga taong desperado. Pinackage, kung desperado ka na, hirap na hirap ka na sa buhay mo, pag nalaman mo yung law of attraction, masasabi mo na, yun lang pala yun, para umasenso, law of attraction lang pala. Ang law of attraction, tuturuan ka na iset yung utak mo, na isipin ng isipin yung bagay na gusto mong maging resulta. Na walang mali doon. Walang mali doon. Ang problema, natapos na doon. Napunta na lang sa attraction. Attract mo yung positive. Attract mo yung mga resultang coaching gusto mong makuha sa future. Attract mo. Kabaliktaran yung pinaniniwalaan ko. Ang sa akin, doon ako nagpo-focus sa action. Malinaw mga kasosyo? Yung law of attraction, pinopromote nila, i-attract mo ng i-attract. Yung positive bullshit ko ano man yun. Walang masama doon. Kaso natapos na doon. Nakalimutan na yung action. Kaya ako, laging nasa action ang solusyon. Nasa paggawa, hindi sa pag-iisip. Kasi ang henerasyon natin, napako na lang sa pag-iisip. Napakaraming matalino sa henerasyon natin. Napakaraming isip ng isip at naniniwala sila sa naisip nila. Pwede pa naman yan Ang wala, yung gumagawa ng action. Doon kulang ang mundo natin. Kaya doon ko gustong dumami tayo. Yung mga taong may pangarap, nag-iisip ng magandang bukas, pero uma-action. Hindi yung isip lang ng isip. Hindi ako galit sa law of attraction. Walang mali dyan. Mali lang ng delivery. Mali lang ng packaging. Kung paano ibinenta sa mga tao. Ang mga tao naghahanap ng lunas yan sa buhay nila kung paano aasenso. Pinackage nila yung konsepto ng pangangarap na matapos ka sa pangangarap. Mangarap ka lang ng mangarap. Umaga, gabi, mangarap ka. Between those umaga na mag-isip ka ng pangarap mo at saka nung gabi, yung gagawin mo sa waking hours mo, doon ang wala kung anong gagawin mo. Doon ako pumapasok. Kung anong gagawin mo pag gising ka na, pag hindi ka na nangangarap. Ang gagawin mo, magbebenta ka. Ang gagawin mo, magtatrabaho ka. Hindi kasi cool eh. Talaga magbebenta, ang corny naman. Mas okay pa yung mag-imagine na lang ako ng mga magagarang kotse. Mas okay pa yung mag-imagine na lang ako ng gusto kong bahay sa tabi ng beach. Mas cool yun eh. Mas madali yun gawin. Walang problema sa pangangarap. Pero pag yun na yung kinapitan mo lang, yung pangarap mo, wala rin mangyayari sa buhay mo. May pa-seminar pa yan para turuan ka mag-attract bullshit. Hindi mo kailangan mag-seminar para mangarap. Kailangan mong paniwalaan na magagawa mo yung pangarap mo at trabahuin mo. Yun ang importante. Hindi yung pangarap tayo, walang aksyon. Kaya wala akong pakialam kung gaano kalaki, kung ano yung mga pangarap nyo. Wala sa akin yun. Ang pinagdidiinan ko na may kaya kayong gawin ngayon para maabot yung pangarap nyo. Hindi to usapan kung gaano kalaki yung pangarap mo, anong kotse gusto mo, anong kulay, ilang bahay ang gusto mo. Hindi yun na pinag-uusapan natin dito. Pinag-uusapan natin na yung pangarap mo, which is lahat ng tao may pangarap, na kahit anong meron ka ngayon, yan na mismo ang kailangan mo para maging makasakotuparan talaga yung pangarap mo. Hindi mo na kailangan mag-imagine. Kasi kung totoong pangarap mo yan, hindi mo pinilit, hindi ka naghanap sa magazine o sa YouTube ng magandang kotse na hindi mo alam yung tatak, basta maganda yung itsura, yun na yung pangarap mo. Pangarap na copy-paste. Yan yung sinasabi ko, yung pangarap mo na lang, kinopya mo pa sa internet. Katarantaduhan yun. Ang pangarap, regalo ng Diyos. Kung anong tinanim ng Diyos na, sa puso mo, na pangarap sa buhay mo, kahit gaano ka-unique yan, kahit gaano kawalang kapareho yan sa iba, yan yung pangarap sa buhay mo. At pagtrabahuan mo, maging totoo yan. Hindi ang pangarap bagong kotse. Hindi ang
pangarap brand yung sports car o magagarang mansyon. Hindi yun ang pangarap. Resulta yun pag natupad mo yung mission mo na maabot yung pangarap na gusto mo. Resulta yun, hindi yun pangarap. Huwag kayong kumopya ng pangarap. Anong pangarap mo? Magkaroon ng 2-story na bahay, magkaroon ng isang kotse sa isang van, tumira sa subdivision sa Cavite. Anong pangarap mo? Mag-retire ng 40 years old. Hindi pangarap yun eh. Katamaran yun eh. Ang pangarap yung pinagtatrabahuan, yung gusto mo makatulong sa iba. May pagtulong ba sa iba doon? Pangarap mo sports car? Pangarap mo mansyon? May pagtulong ba sa iba doon? Walang pagtulong doon. Walang kakwenta-kwentang bagay yun. Pinag-iisip mo umaga-gabi. Ang iniisip kung paano ka makakapagbigay silbi sa niche mo, sa community mo. Na kahit hindi ka bayaran, basta paglingkuran mo sila, yun ang tunay na pangarap. Hindi yung isip tayo ng isip kung anong mararangyang bagay ang maaabot natin pag nagawa natin to. Resulta yun. Sabi ko sa inyo, ang resulta, yung pera, yung dami ng kayamanan, resulta lang yan pag nagampanan natin yung mission natin sa mundo na to. Kusang kahabulin ka niyan. Yan, law of attraction, nagpo-focus yan sa mga resulta. Anong resultang gusto mong magawa? Maging healthy ka. Imagine mo healthy ka. Maging healthy ka kung kumain ka ng maayos o mag-exercise ka. Gusto mong yumaman, gusto mong maraming business, imaginein mo, umaga-gabi, marami kang business. Ang tunay na yaman, ang tunay na pagyaman ay yung gagawin mo between sa pag-i-imagine mo sa umaga at sa gabi. Hindi ako naglo-law of attraction. Pero isa rin yan na problema rin ako sa buhay ko, mga kasosyo. At pag problemado ka, isa yan sa makakatisod sa'yo, yung law of attraction na yan. Mahanap mo yan sa internet at pag napanood mo yan, nalaman mo yan na yun lang pala ang solusyon sa problema ko. Law of attraction. Mag-imagine ako. Para ma-solve yung problema ko sa business, mag-imagine ako. Wala na, checkmate ka na. Dinaya ka na ng kaaway. Imbis na magtagumpay ka, magkaroon ka ng silbi sa maraming tao, wala na, naging tamad ka na. Maraming successful na pinopromote na law of attraction kaya sila nagtagumpay. Paring tama. Pero yung nakalimutan na lang sabihin na kaya sila nagtagumpay dahil nagtrabaho sila umaga-gabi. Higit kanino pa man. Napagdidiinan na nag-law of attraction sila. Ngayon tayo, tatanga-tanga pa tayo sa buhay, maniniwala tayo, kaya nagtagumpay yung idol ko kasi law of attraction. Hindi nila nasabi nung idol mo na kaya sila nagtagumpay dahil nagtrabaho sila ng walang bayad ng mahabang panahon. Hindi nila napaintindi sa atin yun. Ngayon ako yun. Pagdidiinan ko sa inyo na trabahong malupit ang magbibigay ng resultang maganda sa buhay natin. Hindi pangangarap. Yang pangarap, regalo yan. Inspirasyon yan para magkaroon ng saysay yung buhay natin. Pero hindi nyo nagwawakas ang mga pinagsasabi ko sa inyo. Hindi ko pinagdidiinan yung pangarap. Pero elemento yung pangarap. Elemento na alalahanin natin yung pangarap natin. Pero hindi dyan magtatapos. Ang nangyari sa law of attraction, pag sinearch nyo sa internet, sa Google, hanggang doon na lang. Sinasabi nila na pag in-imagine mo yung mga bagay-bagay na gusto mong mangyari, automatic na mangyayari yung mga bagay na gusto mong mangyari. Yun ang bullshit doon. Hindi maaaring yung law of attraction ang bullshit doon. Pero yung lumalabas na dapat nating gawin dahil doon sa law of attraction na yun yung bullshit doon. Binibentahan nila tayo ng shortcut. At yun yung pinagdidiin ng kung wag kayong magpauto. Walang shortcut sa buhay. Lahat pinagtatrabahuan. Kaya nga naghihirap tayo lahat eh. Naniniwala tayo sa mga shortcut eh. Kaya wala akong iba sinabi sa inyo na magtrabaho tayo, pagtrabahuan natin, pagpawisan natin yan kahit hindi cool yan. Di ba kayo nagtataka, wala akong pinapakitang Land Cruiser sa inyo o kaya Pajero? Wala akong pinapakitang magandang bahay, magandang mansion sa inyo? Kasi ayoko kayong mabulag na nandoon ng tagumpay sa mga bagay na yun. Gusto kong makita nyo na trabaho ang tanging paraan para umasenso tayo lahat. Wala sa resulta. Hindi ko kayo pinabibilib na mayaman ako, may mga ganito akong sasakyan, bahay. Kasi from the very beginning, alam ko ng peste ang bagay na yan eh. Sa henerasyon natin, ang daming na biktima dyan. Kahit sa mga networking, yan ang pang-inganyo nila sa atin. Magandang bahay, maraming kotse. Ngayon tayo, vulnerable tayo, biktima tayo. Auto tayo, niniwala tayo. Kasi gusto rin natin yun eh. Kahit pasabihin nila na kailangan mo magtrabaho dito, hindi. Sumali ka doon kasi sa resulta. Nakita mo yung nagpe-present, may mga Pajero, maraming bahay, masaya ang buhay. Pinapakita ko sa inyo yung tunay na paraan paano umasenso sa buhay. Trabahong tunay. Papunta dun sa pangarap mo at hindi dun sa inimagine mong coaching sports car na ginaya mo lang dun sa kaibigan mo. Malinaw mga kasosyo? Kayo mag-focus sa sports car, nako, lintik na. Anong pangarap mo? Kotse, bahay, retirement, passive income. Puro pang tamad yun eh. Walang silbi sa mundo yan eh. Trabaho mga kasosyo, pawis. Pawis ang pinopromote ko. Mapagod kayo kasi yan ang tanging paraan. Mapagod kayo pagtupad ng pangarap nyo. At hindi yung mangarap lang kayo nang naka-aircon kayo. Magkaiba yun. Kaloy? Wala. Ano po? Kaloy. Pangarap na Galit na naman si Kasosyo. Nakatakin sa puso. Nandito Lintik pa po. kasi na law of attraction yan eh. Daming nabibiktima dyan eh. Dami Yes, Kasosyo Jonas. May sense. Ayun, palawakin natin yung topic, ano? So, ito yung tanong, should you work silently or ipaalam mo sa may-ari na ikaw yung may-ari ng business and always show your progress in action? Kumbaga ganun. For example, ipaalam mo na ikaw yung may-ari ng business, i-share mo yung, di ba may mga ganun kasi, for example, dati ako, ayokong ipaalam na ako yung may-ari
ng business na to. Mm. Parang may related siya dun sa law of attraction kasi 'di ba parang pinopost mo yung progress mo, yung action mo. So anong sagot niyo doon, Sir Arvin? Nasa pakiramdam mo kasi. Wait lang Ano pala, bang Sir Arvin. Ano bang nasa behind bakit ka magpo-post? Ano bang nasa behind bakit ka mag-share ng company mo? Ano yung point? Kung manguto ka kaya i-share mo, sa tingin ko walang saysay. Pero kung may contribution 'yon sa general sense ng pangarap mo, tama naman na ilabas mo para ma-inspire yung iba. Pero wag mabulag yung iba. Magkaiba kasi yun eh. Yung ini-inspire po ako. yung ini-inspire mo yung iba, pero binubulag mo sila, magkaiba yon. Bawa, ini-inspire ko kayo. Pakitaan ko kayo ng magagandang kotse ko, magagandang bagay. Ini-inspire ko kayo, pero binubulag ko kayo. Dito ako sa bagay na ini-inspire ko kayo, pero hindi ko kayo binubulag. Binubuksan ko yung mata nyo kung ano yung tunay na trabaho at hindi yung utuin kayo. Hindi ako galit sa law of attraction. Kung naniniwala kayo dyan, maniwala kayo dyan. Yung nawawalang elemento, doon ako nakapokus. Ang nawawalang elemento sa law of attraction, yung salitang action. Nakatutok yung mga tao na nauto sa salitang attract. Nakalimutan yung action. Bakit nakalimutan yung action? Hindi cool eh. Pinagpapawisan ka sa salitang action eh. Hindi passive income yun eh. Action yun eh. Doon ako sa attract. Mayaman ka agad. Sports car ka agad. O walang asenso. Tumanda, nauto. Nauto lang. Walang mali sa law of attraction. Kulang. At ako yung kulang. De, joke lang. Para ako yung sagot eh. No? Hindi. Ako ang sagot eh. Kulang. Doon ako nakapokus. Sa salitang action. Ang sabi yung pangarap. nga, Yes, kasosyong Rustan. Yes. Sorry, Kasosyong low risk next ka. Rustan. Hindi, gusto ko lang sana isingit yung sinabi nga nila na a goal without action is just a wish. Tama, kasosyong Rustan. Thank you na. Kasosyong low risk, ano po yun? Gusto po namin kayo marinig. Na-deliver mo na maayos, okay na. Loud and Salamat clear. po. Sasabihin ko sana yung sinabi mo eh. Okay. Salamat po. Marami kasing pinalad lang ako na napa-experience sa akin ng Diyos na hindi magtagumpay kagad. Yung pinost ko, kung ako naging bilyonaryo kagad, hindi ito yung sineshare ko eh. Ang sineshare ko, kailangan matalino ka, galingan mo. Baka isa doon yung law of attraction. Baka isa doon. Isa sa pinopromote ko, law of attraction lang yan. We need, have faith, tapos kusa na yan. Hindi. Maski ang Biblia, tinasabi na magtrabaho tayo. Hindi sinabing mag-imagine ka lang at maniwala ka lang. Di ba sinabi? Faith without action is, alam nyo na, nasa action. Iba nakapokus lang sa faith, sa paniniwala. Pero walang action. Nasa gawa. Nandun ako nakapokus. Sa action. Bahala na kayo kung ano yung i-attract nyo. Bahala na kayo doon. Hindi ko na makakontrol yun kung sports car ang pangarap nyo. Trip nyo yan eh. Ang pinapaalala ko lang na hindi magwawakas dyan sa pag-i-imagine at pangangarap. Pinagtatrabahuan yan. At ng mahabang panahon, inaalam ng mundo kung deserving ka. Inaalam ng mundo. Pag hindi ka pa deserving, hindi papakitain yan. Sino sa inyo hindi kumikita sa Shopee ngayon? Malamang marami. Pero si kasosyong Maki, yung tropa natin, yung kasosyo natin pulis, ilang negosyo na lilugi niya? Nagmanok, naggulay, kung ano-ano pa. Na-scam na sa travel and tours. Pero nung nagnegosyo ng Shopee, lintik kumikita sila mag-asawa. Samantalang yung iba, hindi kumikita sa Shopee. Magaling ba si kasosyong Maki? Hindi. Naniniwala ako, hinug na siya sa panahon. Kaya naglakbay na siya ng mahabang panahon sa pagtatrabaho eh. Ngayon, nabibless siya sa Shopee dahil na-figure out na ng utak niya, ng katawan niya, ng muscle niya, kung ano yung tama sa mali. Hindi dahil nag-imagine lang si kasosyong Maki, pinagtrabahuan niya ng maraming beses, ng paulit-ulit, na maraming negosyo, hanggang itong isang negosyong Shopee nila at yung negosyo nila sa mall, pumalo na. Samantalang iba, same business, isipin nyo same product, same time, hindi tagumpay. Bakit? Kasi hindi pa sila hinog. Hindi alam ng mundo kung hindi ka pa ready. Alam ng mundo yon. Kaya kailangan natin i-prove yung sarili natin. Sasabi ko lagi, maging deserving tayo. Pagtrabahuan nyo. Kung ang live session mo isang oras lang, pagod ka na, walang kwenta yon. Ito, pinagtatrabahuan ko tong mission ko sa inyo. O, maski yung ibang may mission na rin dito. Nagpupuyat tayo. Sama-sama tayo ngayon, no? Nagtutulong-tulong tayo ma-figure out yung mga pinaniniwalaan nating tama para walang maligaw sa atin. Konti pa lang tayo, 100 pa lang tayo ngayon. Ilan nanonood? Pero dito magmumula yung magbabago ng Pilipinas. Naniniwala ako doon. Nag-imagine na lang ba ako? Hindi. Pinagtatrabahuan ko ito. Naniniwala ako na entrepreneurship ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Nag-imagine na lang ba ako? Hindi. Pinagtrabahuan ko ito. Nakakita ko ng potensyal, pinagtrabahuan ko ito. Hindi ko pinagyayabang sa inyo yung kita ko sa YouTube. Hindi ko pinagyayabang sa inyo kung ilan yung dami ng subscribers ko. Ang pinagyayabang ko yung resulta ng bawat isa. Doon ako proud. Yung resulta ng bawat isa. Hindi pag-i-imagine ng magpagandahin natin ng Pilipinas. Kahit wala tayong pera, kung buong loob natin na pagtatrabahuan natin, mababago natin ng tama yung Pilipinas. Sure ako doon. Marami pang tatrabahuin sa Pilipinas. Kung hindi tayo, sino? Sino yung next generation?
generation, yung TikTok generation, matagal pa sila tayo na naka-next in line hindi natin ayusin. Pagtrabahuan natin. Mag-imagine na lang tayo. Ewan ko sa inyo, ako hindi ako mag-imagine ng umaga-gabi. Mas magpo-focus ako sa pagtatrabaho between umaga at gabi dahil nandoon ang resulta. Hindi pera hinahabol ko, resulta. Malinaw mga kasosyo, hindi ako galit sa law of attraction. Pinaintindi ko lang yung kulang at yung nakakauto. Kasosyong Kaloy? Amen tayo dyan, amen. Thank you po. O sige. Siguro kung makikinig ka man doon, mga 1% yung law of attraction. The 99% is law of action. Kasi pag napanood mo, sobrang ganda kasi nung konsepto ng law of attraction. Alam niyo yung magic pill? Ang natatrap dyan, mga kasosyo, na-experience ko yan eh. Problemado ako sa negosyo ko, baon ako sa utang, wala kang mahanapang solusyon, tapos nalaman mo yung law of attraction, masasabi mo na lang na, ito lang palang dapat kong gawin, mag-imagine. Nakakahiya man, sinubukan ko rin yan. Nag-imagine din ako, pero sabi ko, katarantaduhan to ah. Mali ito. Parang kasosyo, para sa panliligaw lang no? Law of attraction, imaginein mo lang sa utak mo na girlfriend mo na siya. Mali. Pero hindi ka kumikilos, so wala din mangyayari. Nasa trabaho, wala sa imagine. Yung pag-imagine, kasama talaga yan. Kasi kasama yung utak mo sa'yo eh. Kaso na-focus yung kung sino man sila na imagine na lang daw. Kalaban yun eh. Alam niyo yung kalaban? Yan yung pumipigil sa potential mo. Tinatrap ka niya sa bagay na hindi totoo at pinaniwalaan mo. Ngayon ikaw, tumanda ka kakaganon, wala nangyari sa'yo. Hindi ka success story. Talunan ka sa buhay. Yun ang gusto ng kaaway sa buhay ng bawat isa. Para sa akin, trap yun eh. It's a trap pag naniwala ka dun. Maaring may iba nagtagumpay dun. Pero bahala na sila ron. Etong sinasabi ko, etong pinaninindigan ko. Kung iba may opinion ng iba, bahala na sila dun. Ako sinasabi ko yung nawawalang elemento. Yung nare-regret ng karamihan, na nakakalimutan at binabaliwala, yung salitang action. Pag wala yun, walang umasenso ng walang action. Panoorin nyo yan, yung mga law of attraction na mga mayayaman niya, parang nag-iisip-isip lang yan, may umuusok-usok pa, parang ang sarap ng buhay. Ang sarap talaga, yung law of attraction. Sarap niyan. Hindi? Meron isang katulad niyan, Kasosyo Arvin eh. Ano? Katulad niyan na produkto. Yung isa pa na diamonds are forever. It's also a mindset na can-create for the sole purpose of marketing diamonds. Marketing. Kasi during that time na umuso yung Diamonds Are Forever, isang company lang sa buong mundo ang namamayagpag talaga sa diamond production. So yun ang naisip nilang genius marketing move. Dahil tumatak sa mga utak ng mga babae na diamonds are forever and every woman should have a diamond. Talagang tinake nila yun. Parang naging standard ng pagmamahal nun during that time, yung diamonds. Yun yung story nun. So yung law of attraction is also something similar dyan. Kasi diba sa yun nanggaling? Sa the book no The Secret. Product yun eh. It's a product pa rin eh. It's also a really genius marketing strategy. Pero kung pakikinggan mo talaga, it's parang ang sarap gawin eh. Pero tulad ng sinasabi ni Kasosyong Arvin, nag-feed siya sa tao na walang makuhang result. So, vulnerable. Yung mga vulnerable. Yes, Jonas. May sabihin ka, Jonas? Sige, sasabihin ako. Jonas, please. Ganito kasi yung law of attraction para sa akin. Parang ang ginagawa ko kasi, pinopost ko yung progress ko from bottom to top. Parang i-document ko yung mga achievement ko, ganyan, regarding dun sa business ko. Kasi ang para sa akin kasi, once na nakita ng mga tao yung passion mo regarding dun sa business mo, susunod sila sa'yo. So, lalo na pag nakikita nilang for example, naghihirap ka, yung Diyos naman ang bahala sa'yo. Alam niyang for example, alam niyang ganito na yung sinakripisyo mo, alam niyang tumutulong ka sa maganda yung pangarap mo para sa mundo. Rewardan ka niya. Ganun yung idea ko ng law of attraction. Kumbaga, yun lang, tuloy-tuloy ka lang. Always move forward dun sa pangarap na gusto mo. And then, ayun, yun lang. Kasi salamat doon Kasosyon Jonas. Huwag ka mag-alala Kasosyon Jonas. Basta nagtatrabaho ka, pinagpapawisan ka, kahit mag-law of attraction ka pa, bahala ka na doon. Basta para sa akin, okay na yun. Ang hindi okay sa akin, yung napako tayo sa law of sa attraction. Yun ang mali. Basta walang action, mali. Ano yung salita sa love? Yung love without action is, sa Bible yata yun, Tama ba? Faith without action pala yun eh. Love is an action word, yung pala yun. Yung tungkol sa love. Love is an action word. Kahit sabihin mong love, kung walang action, hindi love yun. Maraming bagay na maganda tungkol sa salitang action. Kaso hindi sikat, hindi cool. Kasi nga, tatrabahuan mo eh. Corny, di ba? Gusto natin resulta kagad. Na-feed kasi yung, kahinaan ng tao. Ang gusto kasi natin, sa henerasyon ngayon, mabilis. So, imagine, madali, cool, mayaman kagad. Between dun sa
kung nasan ka ngayon, saka dun sa pangarap mo, walang detalye kung paano. Dun ako nagpo-focus. Between dun sa pangarap mo, saka kung nasan ka ngayon, dun tayo nagtutulungan. Kasi kung wala kang direction dun sa between dun sa pangarap mo at saka ngayon, mananatili na lang talagang pangarap yun. Pero ngayon, na pipigure out natin na, so kahit gaano pala kalaki yung pangarap mo, kung anong meron ka ngayon, yan ang gagamitin mo para pagtrabahuan, para makarating dun. Ito ka, Social Arvin, may tanong ako. Yes, kasasyon, Chikoy. Related dyan, Law of Attraction. Bakit yun? Ang tinarget nilang gawing statement, Law of Attraction, bakit nga ba hindi Law of Action? Kasi ako, tingin ko, Law of Attraction, ang dali, isipin mo lang bebenta talaga. Marketing. Pero pag sinabi mong Law of Action, bebenta ba yun? Ayaw yan. Nakatamad ka na. Mas mabenta ang diet pills kesa sa membership sa gym. Mas madali magbenta ng pampapayat na inumin kesa sa magbenta ng membership sa gym. Kasi may trabaho sa gym eh. Tama. Sa pampapayat, mabilis eh. Kita nyo yung mga produkto ng mga budol. Pampahealthy, isang inom lang, healthy ka na. Isang inom lang, sexy ka na. Yun yung mga benta ng budol kasi budulin yung mga tao. Gusto shortcut. O kaya ngayon nabubudol ka. Kasi binulag mo yung sarili mo na ayaw mo dun sa salitang work. Ayaw mo dun sa salitang action. Nandun ang kasiyahan. Oo. Ang kasiyahan nasa work. Kung malungkot ka, magtrabaho ka, sasaya ka. Yan ang pinaniniwalaan ko. Wala kang pera, magtrabaho ka, magkakapera ka. Wala kang syota, ito magtrabaho ka, magkakasyota ka. Darating yun. Sure ako dun. Nasa work. Hindi ka lalo magkakasyota kung wala kang trabaho. Magkasyota ka man, wala rin trabaho. Kasasyong Kaloy, ano masasabi mo sa sa kulto natin na anti-law of attraction? Hindi tayo anti-law of attraction ha. Hindi tayo anti. Doon kulang lang. Malinaw mga kasosyo, binubuo lang natin yung kulang at saka linilitan lang natin yung bagay na masyado nilang pinalaki na binigyang importansya at kaya nagkulang na nung salitang action. Yun lang ang punto natin, mga kasosyo. Hindi tayo galit doon. Kung gamitin niyo yan, bahala kayo, trip niyo yan. Huwag niyo nang kakalimutan yung salitang action. Yun lang ang pinupunto ko sa salitang law of attraction. Malinaw mga kasosyo? Malinaw po. Natatawa ako kasi nakakatawa yung experience ko dyan. Totoo yun. Biktima ako niyan. Yung napanood ko yan, sabi ko, solve na problema ko. Mag-i-imagine lang pala ako. Di ba nakakatawa? Ewan ko, sa akin nakakatawa eh. Bakit ko ginawa yun? Mukha akong tanga noon. Bakit ko ginawa yun? Wala eh. Biktima ako eh. Weak ako nun eh. Baon ako sa utang, lugi negosyo ko. Naghanap ako ng solusyon. Biktima ako. Salamat na lang sa Diyos. Syempre, inalis niya ako doon. Dinala niya ako doon sa kung ano dapat gawin. Tinuro ng Diyos. Linid ako ng Diyos kung ano talaga yung dapat gawin. At pinagtrabaho, binigyan ako ng Diyos ng strength na pagtrabahuan yun. At yun yung pinopromote ko. Trabaho, at pag nagtagumpay, Diyos pa rin yung nag-guide sa atin para magtagumpay. Yun ang paniniwalaan ko. Kaya yung naniniwala sa law of attraction, I respect. Inirespeto ko po kayo. Malinaw mga kasosyo. Clearly. Express ko lang, naniniwala ko yun. Pero it's just a small part of the system. Very, very small part. Tama. Okay mga kasosyo, ayos tayo doon. May tanong si Del. Boss Arvin, may tanong ako. Related dyan. Yes? Sino yan? Kasosyo Ray? Yung author ng law of attraction, yan, nag-join na. Yes, si Dr. Gawarani. Yes, kasosyo itong Dr. yun naman na si. Sino ba author nun? Kasosyo Del. Ano yan? Related dun sa sinabi niyo, Boss Arvin. Kapag ka, di ba, vulnerable kapag ka talagang desperado. Desperado. Ano yung ginagawa niyong way kapag ka mga ganun? Kasi before galing din talaga ako sa network marketing din. Tapos naging problema ko rin yan hanggang sa na-trap din ako dyan. Mismo trap din hanggang sa na-paralyze na ako. So pagka nakakaisip kayo, pagka nasa ganun sitwasyon kayo, anong madalas niyong talagang solusyon? Basta nasa action. Pero ito yan mga kasosyo, no? Naniniwala ako sa Diyos. Ang Diyos, bibigyan tayo ng idea niyan. Basta, pag may problema ka, may bibigay sa'yo idea kung anong dapat mong gawin. Ngayon, kaya hindi nasosolve yung mga problema natin kasi hindi natin ginagawa yung bumabang idea kung paano solusyonan. Yun ang pininiwalaan ko eh. Halimbawa, ikaw, Del, may utang ka ngayong, sabihin natin may utang kang kalating milyon. May utang ka. So, nag-iisip ka ng paraan kung paano gawin yan. Ang naisip mong paraan, kakaisip, naglasing ka na mamayang gabi, lasing ka na bukas, lasing ka ulit. Sa isang araw, lasing ka ulit. Pag nagsawa ka na maglasing, may maiisip kang solusyon kung paano mababayaran yan. Ang papasok sa utak mo, unang-una, kausapin yung pinagkakautangan mo na bigyan ka ng 2 buwan para mabayaran. Yun yung unang-unang dapat mong naisip mong gawin. Ang problema, Del, gagawin mo ba yon? Hindi mo gagawin yun, Del. Bakit? Una, matatakot kang kausapin yung pinagkakautangan mo. Pangalawa, hindi mahihiya ka kasi nga may utang ka. Pangatlo, basta ayaw mo gawin yun. Ngayon, hindi na masosolve yung problema mo. Bakit? Kasi yung binigay na idea sa yung step 1, hindi mong ginawa. Ang hinahanap mo solusyon, yung step 10, yung bayad na kagad yung utang mo. Yun yung sinasabi kong nasa
action. Pag may naisip kang solusyon, gawin mo na kagad. Kasi after mo gawin yon, may darating na bagong idea kung ano yung next step. Ako naniniwala ako dun eh. Nagdadasal talaga ako kung anong susunod kong gagawin. Kaya lahat ng tagumpay ko, may tuturo ko na bigay ng Diyos. Hindi ko inimbento, hindi ko ginawa ko lang kung ano yung sinasabi ng Diyos na gawin ko. O kung sabihin mo lang na naisip mo, ginagawa ko lang. Pero ako kung anong naisip ko, ang tingin ko doon, regalo ng Diyos yun. Kaya naisip ko yun kasi regalo ng Diyos yun. Kaya kailangan kong gawin yun. Maniwala kayo sa hindi, bago ako mag-vlog number 1, nung kinagabihan, na-share ko na yata to, nung kinagabihan, nagdasal ako maigi. Sabi ko, Lord, naboboring na ako sa ginagawa namin. Parang wala nang bago sa buhay ko. Nagdasal lang ako. Gusto ko may gawing bago o kung ano man. Pero hindi makaka-distract sa business namin currently nung time na yun. Kinabukasan, nagdadrive ako papasok sa opisina namin. Naisipan ko mag-record na ng vlog. Which is nasa utak ko naman siya matagal na. Pero nung kinabukasan na yun, nagkaroon ako ng strength at saka basta ng strength na para mag-record ng vlog at i-upload yun. Ayun na. Mula dun sa vlog number 1 na yun, eto na tayo ngayon. Magkakasama ngayon. Kung hindi ako nag-action dun sa idea na yun na pinagdasal ko kung ano yung susunod kong gagawin, hindi walang resultang ganito. Nasa action. Kung anong next step yung vlog number 1 ko, hindi ko alam kung ano gagawin ko dun eh. Vlog number 2 ko, hindi ko alam kung anong topic ko. Vlog number 100 ko, hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Hindi na importante kung anong kusunod. Basta yung dapat mong gawin ngayon, gawin mo na. Kasi after nyan, may maiisip ka ulit na gagawin, nakaugnay dyan, na step by step, gawin mo lang ng gawin. Kaya every time na parang walang solusyon, hindi mo lang ginawa yung naisip mong solusyon. Hindi mo lang nagawa yung binigay ng Diyos sa utak mo na solusyon. Hindi naman gagawin ng Diyos yan sa'yo eh. Para sa'yo, ikaw gagawa niya, may paka, may kamay ka. Ikaw ang gagawa niyan. Binigay na nga sa'yo yung dapat mong gawin eh. Hindi mo na lang ginawa. Kasi boring eh. Kasi hindi cool eh. May utang kang kalating milyon, ang step 1 para mabayaran, kausapin yung pinagkakautangan mo na bigyan ka ng 2 buwan para bayaran. Bakit yun ang step 1 kaya? Ba't yun ang naisip mo? Ba't yun ang binigay ng Diyos sa'yo na step 1 pag may utang ka? Kasi kailangan mo ng peace of mind. Pag may utang ka malaki, malamang sinabi ng Diyos sa'yo na kailangan mo ng peace of mind. So kausapin mo yung pinagkakutangan mo na bigyan ka ng 2 buwan na maluwag na makabayad ka after 2 months. Pag nasabi mo yun at malamang papayag yung pinagkakautangan mo, yung 2 buwan mo, payapa ka na nun. Hindi ka na mag-iinom. Pag nag-inom ka, mali na yun, syempre. Yung 2 buwan na yun, doon ka na magkakaisip na ito yung gagawin mo, tatrabahuin mo. Kasi may peace of mind ka na eh, para mabayaran yun. Hindi nga lang talaga, pag nagdasal ka na, o nag-isip ka ng solusyon na, paano ko mababayaran tong kalating milyon? Hindi kaagad na, 1 milyon yung solusyon. Hindi eh. Step by step talaga yun. Hindi kaagad buo yung solusyon. Basta kung ano naisip mo, gawin mo na kaagad. Kasi after mo gawin yun, ipapakita ulit sa'yo o mapipigure out mo ulit kung ano yung next step at gawin mo ulit yun. Lagi ang next step, boring. Lagi. Paano bebenta yung negosyo mo? Gio. Ang next step, kausapin mo yung kapitbahay mo sa binebenta mo. Gagawin mo ba yun, Gio? Hindi mo gagawin yun, Gio. Bakit? Nakakahiya. Nakakatamad. Baka anong sabihin nung kapitbahay nyo? Hindi mo. Paano asenso yung negosyo mo? Yung step 1, di mo ginawa. Kausapin yung kapitbahay mo. Nakuha nyo mga kasosyo? Nasa action. Nasa action ng lahat ng solusyon. Gawin mo lang na gawin kung ano naisip mo. Basta gawin mo lang na gawin. Mapipigure out mo rin talaga. Kung nagdadasal ka, sasagutin ka ng dasal mo. Kung nag-isip ka, papasok sa isip mo yan. Nasa sayo na lang kung paano mo marirecognize yung solusyon. Basta darating sa'yo yan. Pinupush ko lang kayo na i-action nyo yung naisip nyo. Sigurado ko lahat tayo may business idea. Lahat tayo. May $1 million idea. Lahat tayo. Pero hindi lahat tayo handang umaksyon para sa mga $1 billion idea na yun. Doon lang ako tumutulong sa community natin. Na somehow makutulungan ko kayo na ma-figure out yung next step nyo. At bigyan kayo ng push na gawin yung next step nyo. Doon lang ako. Hindi ko sinasabi kung ano talagang gagawin nyo. Hindi ko sinasabi kung ano talagang next step nyo. Sinasabi ko lang na maiisip nyo yan at gawin nyo na. Gawin nyo na, gawin nyo na, gawin nyo na. May maisip kayo ulit, gawin nyo na. May maisip kayo ulit, gawin nyo na. 11 o'clock. Malinaw mga kasosyo? Tagay muna ako ha. Medyo lang. Coffee time! Pala to. Coffee time na, coffee time! Oo, may pakape tayo ngayon ah. Libre kape natin dito mga kasosyo. Kuha lang kayo sa likod. Kuha lang kayo sa likod. Magtimpla na. Timpla na ha, timpla na. Hindi makukuha ng law of attraction yung kape na yan, libreng kape na yan. Tinitimpla yan. Makdo ba yung show? Yes, Makdo ba yung Wilbert. Si Wilbert, si Chef Wilbert. Makdo Big time ba na yung to. Makdo? Hindi. Hindi, galit na ako sa McDo. Hindi pa rin ako kinokontak. Starbucks na tayo ngayon, mga kasosyo. Pag naluto yung sponsorship sa Starbucks, ayaw ko na sa McDo. Pero gusto ko talaga McDo, mga kasosyo eh. Kasi yun talaga gusto kong kape. Kaso ayaw nila sa akin eh. Kung alam meron. Oo nga, yun na. Law of attraction! Lapit na yan. Law of attraction. Sige ba? Sige, please. Gusto ko yung tanong kasi na paliwanag ko yung side ko tungkol dyan. Ang hirap kasi explain sa chat yan eh. Kasi may ko-comment yan. Ano masabi mo sa law of attraction? Ang hirap explain sa chat. Ma-judge ka. Kumbaga, hindi, ganyan. Salamat na lahat na explain ko sa tingin ko maayos. Salamat po sa pakikinig at pag-intindi mga kasosyo. Kasosyo Chikoy, next please. Sige po. Ay, kasosyo, bago po tayong proceed, i-verify ko lang po yung oras natin. Anong oras yung gusto?
Ay, wag natin Last time, inabot tayo ng alas 2. Oo nga, alas 2 no? Bakit di ba tayo nabot ng alas 2? Mula alas 5 yun Palalim eh. ng palalim yung kwentuhan. Oo. Lalim nung usapan sobra. Paano hindi ka abot ng alas 2 nung kasosyon Chikoy? Ilan ang umiyak nung session na yun? Oo, ako sa Diba? Correct, tama. Iba yung session na yun. Kaya hindi pwedeng patayin mo na parang pag pinindot mo yung end no, parang hindi pa rin ako makakatulog eh. Parang gano'n kasosyon Chikoy no? Ano eh, yung session yung nagde-dictate kung tatapusin na o hindi. Yun ang nagde-dictate sa atin. Hindi sa schedule ko eh. Ako kahit may lakad bukas, pag mainit na, hindi mo mabibitawan eh. Sa loob na isang linggo, isang beses lang natin itong magagawa eh. So bakit pipigilan, di ba? Pero sana kay Kasoson Chikoy lang ako alala kasi syempre, hindi alis si Kasoson Chikoy hangga't hindi pa tapos eh. Yung iba naman makakalis ng okay lang. Pero salamat talaga Baka Kasoson mamaya, Chikoy. ang dami ko makuha tanong, may 30 pa pala dito. Yun lang. Ano lang, kahit palima-lima lang Kasoson Chikoy kasi baka ma-offend yung iba. Ilan ba yung nakasulat dyan? Actually, 3 na lang, kaya i-open po ulit natin yung question. Ganito, after na maubos niya, tignan natin kung magtatapos na tayo o hindi. Pag Sige po. go pa, go pa. Pag hindi na, pwede na, tama na. Kasi maglolo pa traction pa ako. Papahinga pa tayo eh. Okay po. Next.